Nang unang araw ng sanlinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro at sa isang alagad na iniibig ni Jesus. At sa kanila'y sinabi, "Kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi namin maalaman kung saan nila siya inilagay." Umalis nga si Pedro at ang isang alagad at nagsitungo sa libingan. At sila'y kapwa tumakbong magkasama, at ang isang alagad ay tumakbong matulin kaysa kay Pedro, at dumating na una sa libingan. At ng kanyang tunghan at tingnan ng loob, ay nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino, gayon may hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman nga si Simon Pedro na sumusunod sa kanya at pumasok sa libingan, at nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino, at ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklo sa isang tabi. Nang magkagayoy, pumasok din naman nga ang isang alagad na unang dumating sa libingan, at siya'y nakakita at sumampalataya. Sapagkat hindi pa nila napag-uunawa ang kasulatan na kinakailangang siya'y muling magbangon sa mga patay. Kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kani-kanilang sariling tahanan. Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayon, samantalang siya'y umiiyak, siya'y umuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. At sinabi nila sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko maalaman kung saan nila inilagay siya." Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon at nakitang nakatayo si Jesus, at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siya, sa pag-aakalang yaoy maghahalaman, ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at akin siyang kukunin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos." Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon," at kung paanong sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanlinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, ay hindi pinatatawad." Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo,
ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya." At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipilid ang mga pinto, at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin." Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayunmay nagsisampalataya." Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan.